Tagos hanggang buto sa pula mga Chino. Mensaheng binitawan ni Gibo sa China, lalaban tayong mga Pilipino. Ayon sa nakalap nating impormasyon, matapang na sinabi ni Gibo sa China, ito ang babala, China talaga ng gugulo. Mapipilitan lang kasi tayo sa West Philippine Sea na lumaban pag meron na Pilipinong inaresto. Hudyat na daw kasi ito ng malaking laban na China talaga mang uudyok. Is this a provocation? No. I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. Such behavior is not only a violation of UNCLOS but also a violation of the precepts of the United Nations Charter, which lays upon each responsible member state the duty to refrain from the threat or the use of force or aggression to enforce, particularly in this case, illegal territorial claims in the maritime domain. That is a provocation insofar as I am concerned. What we do in our exclusive economic zone, how we defend our exclusive economic zone, can in no way be termed by any sane person as a provocation. On the other hand, it is but what is required of us as sworn officers of upholding the law in compliance with our Constitution of the Republic of the Philippines. Behind these sweet terms and the ultimate intent is to get what they want by the threat or the use of force. This we cannot allow to continue. This we cannot allow to continue. Samantala, pinagalitan naman sa hearing ng Kongreso itong Department of Foreign Affairs kasunod ng pagdami ng Chinese na estudyante daw dito. Umabot na sa 4,600 na bisang pinamigay nila sa mga Chinese. Di daw ba sila naaalarma pa dito? E baka kaya dumadami ang espiya kasi dumadami din dito ang estudyante na Chinese. At nakita ninyo, may EDSA doon. Hindi nyo ba nakita yung numbers na ito at i-alarma ang ating ISAP, ang ating NICA, ang ating Immigration Commissioner bago mangyari ito lahat? Ano ba ang mayroon sa Tugigaraw na yun ang kinahiligan doon mag-enroll yung mga Chinese? Sa dami ng influx ng students doon, hindi ba ito naging red flag para sa CHED? We did not see a concern yet at that time. Yung influx po talaga ng Chinese students came ng academic year 2023-2024 po, Madam Chair. Wala po ang mga foreign students po at that time. So, this year po namin i-conduct po yung inspection, Madam Chair. We never reached 4,600 total of Chinese students enrolled in any year at St. Paul University, Philippines. Currently, we have 828 Chinese students. We have no data showing of the 4,600 students. Based on our data. Speaking of pagdami ng espiya, isa pa to si Mayor Guo. Resulta pa mismo ng pagpapapasok ng estudyanteng mga Chinese. Puro peke mga dokumento. Sabay makikita mo sa China nang nakikipagkamay si Mayor Alice Guo. Nagre-report din sa mga kapwa niya na mayor na Chinese. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yun. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Dalawa ng irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? Dahil in Filipino, dito declared Filipino yung tatay pero hindi, nasabi nga hindi. Dineclare ng kasal pero alam natin walang records, di ba? At pangatlo, si Amelia Leal, sinabi nyo walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So posible si Amelia Leal hindi rin totoong tao. Maaari po.
Correct? Opo. So tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal yung, siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Sabi nyo kanina, irregular. So pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Senator Win, before Attorney Ambatali replies, just like to acknowledge the presence of Senator Loren Legarda. Salamat, ma'am. Thank you, Madam Chair. And after Senator Gatchalian, may this representation be given a chance to ask questions? Certainly. I just want to know, when you're conducting hearing, our Deputy Minority Leader, is there a timeline for senators to ask, or we can just run on questions? This is free-flowing, Your Okay. Honor, and the Chair will welcome your questions. Thank you very much. After I censuring. understand this is your Salamat po. second hearing, right? With the Second? presence of Mayor Alice Guo. The second. Okay, thank you. Thank you, Sen. Loren. Attorney Ambatali, please proceed to answer the questions So, of tama censure. po ba na dahil irregular ito, hindi pwedeng gamiting basehan to para sa mga dokumento? Ang isang birth certificate po kasi na nakarehistro, po pwede siyang maging basihan, pero hindi po ito absolute na basihan ng isang existence ng isang tao. Po pwede pa rin po itong ma-file ng isang kaso, like a petition for a cancellation of birth certificate kapag hindi po ito naaayon doon sa mga requirements na dapat nakapaloob sa isang valid na certificate. Okay. Pero ito kasi, ang birth certificate ngayon kasi nagiging basic document na ito sa marami. No, nagiging default basic document na ito. Sa passport, kailangan birth certificate. Sa PhilHealth, nagiging birth certificate. Even though hindi rin i-require ng COMELEC, pati certificate of candidacy, birth certificate na rin. So, ang ibig ko sabihin, nagiging basic document na siya. Kung ang basic document ay irregular, obviously, susunod na dokumento, irregular na rin. Tama? Tama po. Oh. Like in the case of Mayor Guo, dahil ang declaration niya sa kanyang certificate of candidacy ay Filipino, pero dito sa kanyang birth certificate, pero yung birth certificate niya irregular, hindi natin pwedeng sabihin totoo Filipino siya dahil irregular yung kanyang birth certificate. Apa. Tama ba yung aking chain of thought? Ang birth certificate po ay isa lamang sa mga patunay kung ikaw ay Filipino o hindi. Po pwede rin po na dahil nga po may irregularidad dito sa may birth certificate, po pwedeng meron pong mga ibang mga ebidensya na makakapagpatunay na hindi ka po talaga Pilipino. At ito po yung tinutukoy po natin na po pwedeng gamitin sa ating mga korte para walang visa itong birth certificate o mapakansela itong birth certificate. Sa ganitong sitwasyon, kasi ito klaro ho yung sitwasyon no, na hindi nga mahanap ni nanay, hindi mahanap yung tatay, hindi ho Filipino, hindi ho kasal sila, irregular itong birth certificate. Pwede ba natin ma-establish na, kasi dito sa birth certificate nakasulat ho dito, klaro, na ang citizenship niya ay Filipino. So, pagtingin ho natin dito sa birth certificate, pwede ba natin sabihin ng buong buo na Filipino si Mayor Guo? Base doon sa mga facts, itong mga facts ho, hindi naman ho ito galing sa kwento no? Hindi ho ginawang kwento to. Ito ho yung mga binigay nyo sa aming mga dokumento. Hindi ho nag-rely ho kami sa kwento o sa mga narinig, nag-rely ho kami sa dokumentong kayong binigay nyo. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po, pero maaari din po na hindi nakapagparehistro may posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor, o pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga tao. So hindi existing, nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, pakita ho natin. Nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatanong ko ulit si Attorney Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Guo at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi po sila kasal. Apo. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po yung nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright, sige. Sa pag-a-apply po sa PSA ho, ito ulit, no?
ito po ay late registration, tama? At nag-apply siya, last time na-mention 17 years old, pero nung tinignan ko ulit yung dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Lesar? Tama po. Okay. And sa pag-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo, opo. Sa proseso niyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Opo. Dito sa dokumento, Ito po, Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahat ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama? At yun muna ang dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa, base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat, Filipino siya. So hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Papakita namin yung incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. Opo. Mr. Senator, base po dito sa birth certificate ngayon ni Mayor Alice Guo, ang nakalagay po dito, ang mother po niya ay Filipino, which is who is Juan Amelia Leal. Pero hindi natin mahanap yan. Opo. Diba? Hindi siya pinanganak dito eh. Wala tayong birth certificate eh. Wala nga po tayong birth certificate noon. At ang kanyang father ay Angelito Guo, na dineclare din po nung tatay niya, na siya din po ang informant, by the Yes. way, ng Alam na, na-establish natin Opo. yan na hindi totoo yun by the mere admission ni Mayor Guo. Di ba? Dineclare din po niya na Filipino din po siya. Oh, correct. So based dito sa dokumentong ito, since ang pinagbabasihan po natin sa pag-establish ng citizenship ay yung citizenship ng mother, at ito din po yung mga nakalahat lamang sa birth certificate. Kung ito ay ang pagbabasihan natin, sasabihin natin na Pilipino nga Pero base doon sa certification nyo na walang Amelia Leal, Chinese ang kanyang tatay, hindi kasal ang kanyang magulang, ano ang kanyang citizenship? Ano ba, Mayor Alice, iba yung kwento, iba yung dokumento eh. Opo. Madaling magkwento. Pero kung yung dokumento hindi yung lumalabas, yung kwento walang pupuntahan yun, walang saysay yun. Kagaya yung kwento na anak ka ng kasambahay, hindi rin lumalabas sa dokumento. Pwede tayong magkwento na mali yung accountant pero hindi lumalabas sa dokumento. So, yan ang, yung kwento madali yun eh, pero yung dokumento pinakamahalaga. Opo. At yung tatay ko po, may negosyo nga po siya sa China. Kaya Na-mention kinukunin ko po. yung kanyang travel doon dahil napakadalas eh. Kung negosyante ka at malaki kita mo, talagang pupunta ka doon kahit na every week lumilipad ka dahil may kita ka. And that's fine. Kung kumikita siya doon, may negosyo siya doon, dinadala niya dito, maganda yun dahil investment yun. Diba? Investment para sa Pilipinas. Pero dapat legal, dumaan sa proper channels. Hindi naman pwedeng dadalhin niya dito at hindi dadaan sa proper channels dahil money laundering yun ang tawag. Opo. Diba? At doon ako pupunta ngayon dahil tinitignan ko yung nasabi mo kanina, yung participation mo sa Baofu is only land. Opo. Pero nung tinitignan ko yung inyong GIS, ikaw rin ang presidente ng kumpanya. Diba? So ang tanong ko, saan nang galing? Dahil tinitignan ko ulit yung Baofu land. Yung kanyang capital is only 1.2 million. Hindi ka ba nagtaka saan nang gagaling yung pera? Honestly po, Senwin, nung unang part po, iniisip ko, wala naman po mawawala sa akin, hindi naman po ako naglalabas po ng pera, hindi ko pa talaga iniintindi. Kaso lang po, nung kalagitnaan, sabi po niya sa akin, tinanong po niya ako kung gusto ko maglabas po ng pera, sabi ko wala akong ganun kalaking pera, at yung share ko po, paliit po ng paliit mangyayari, sabi ko, magpa-buy out na po ako sa inyo. Kaya siya din po ang nakahanap po ng bibili po nung share ko po. On record, pakita ko yung mga building permit, ikaw nag-apply eh. Yes po, nung una po ako po nag-apply. Ikaw nag-apply. So Opo. on record, ikaw ang not only president but ikaw rin ang applicant in behalf of Baofu Land. Yes po, dahil ako po yung president po. Correct. So ibig sabihin, alam mo dapat lahat na nangyayari bilang president ng kumpanya. So ang simpleng tanong ko, saan nanggagaling yung pera?
Your Honor, lahat po ng construction po, sila Huang Jiang po ang nagte-take care. In fact, pwede rin po tayo magtanong po doon sa Bamban mismo na hindi po ako pumupunta. Even during po the construction po, sila po ang nagpapatakbo at sila din po ang nag-construct po. Ang problema si Wang Jiang nagtatago na eh. Saan namin nahanapin siya to validate? Ang aming gagamitin lang ay yung mga dokumento. Pakita ko yung building permit. Yung building permit, lahat ng building permit, ikaw ang nag-apply eh. Your Honor, yung ibang building permit po, ako po nag-apply yung iba. Yung mga naitayo po nung una. Yan, lahat itong mga building permit. Even yung mga, iba-ibang building permit, ikaw ang naka-apply dyan. Opo, that time po ako po yung president po. Ako po yung nag-apply po. Nung tinatayo itong, nakita ko kasi itong development, para siyang may villa, may office. Nung pinag-uusapan niyo nito ng mga partners mo, ano ang intention ninyo dito sa development na ito? Ang una, sorry po, Senwin. Ang una po, ang initial po na usapan po namin dyan ay low-cost housing. Yan po yung nung binabakot pa lang po siya. Tapos all of a sudden, kinausap po nila ako. Sabi nila sa akin, gagawin na lang po natin mixed-use development. In fact, yung sa harapan po, yung malaking building po doon sa harapan, yan po yung magiging mall po. Tapos yung mga residential po ng mga villas po, yan po yung magiging residential na area. Tapos po, yung isang building po sa loob, yan po yung may commercial at meron po silang ginagawa po doon ng mga condominium po. Gusto kong tanungin, again, no? Lahat kasi ikaw nag-apply eh. So dapat alam mo kung ano yung ina-applyan mo. Hindi pwedeng ikaw nag-apply tapos ituturo mo si Wang Jian at siya ang nasa construction. Your Honor, opo, prior to the construction po, ako po yung nag-apply. Pwede nyo po ipagtanong po dun sa mga construction workers po sa Bamban na involved po dun. Pwede nyo po ipagtanong po sa kanila na hindi po talaga ako sa construction. At after ko po na-apply po yung mga permits po, wala na rin po ako kasi wala rin po akong pera na maipasok. And in fact, Senwin, try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontak po si Wang Jiang para naman po. Siya dito, arestuhin siya. Ay, opo. Para naman po, malinis po yung pangalan ko po. Kasi sa akin po lahat nakatulak. But on record, partner mo, isang fugitive. At I think, gusto ko, Madam Chair, to ask AMLAC, si Attorney Adrian Arpon, looking at itong circumstance, is this a classic case of money laundering? Attorney Arpon. Sir, good afternoon. With your indulgence. Sir, possible po. In fact, our office is now investigating this and gathering intelligence information. In the financial statements, wala doon eh. Ang pera galing, ewan ko galing saan, baka China, diretso ka agad, 6.1 billion pesos sa contractor. Diba? Hindi dumadaan sa mga formal channels eh. And then, going by the revelation of our chairperson, na dalawang partner is also embroiled in money laundering. Dalawa. Parang nagtatagpi-tagpi eh. Parang nagtatagpi-tagpi. Yung dalawang partner, money launderer, yung isa, fugitive, yung pera hindi dumadaan sa formal channel. Hindi ba goes without saying money laundering to? Sir, this can be considered as a typology for money laundering. And may ginagawa na ba po ang AMLAC dito? Yes, sir. We are currently gathering intelligence information. And can you supply the committee updates on that? Because this 6.1 billion of money laundering is not small. Napakalaking yan. Sen. Sherwin, baka pwede nating isama ang AMLAC dun sa isa-schedule ng komite na executive session. Hindi ako naniniwala na pupunta yan sa mixed-use development eh. Dahil yung kanyang development is built to suit for POGOs. May villa, may underground tunnel, no? May panic room, may dormitory. Hindi naman siya condominium, it's dormitory, no? As attested by PAO. So in other words, may pera galing, again, hindi ko pa alam kahit saan. But gusto ko sana i-connect rin to doon sa pagpunta ni Guo Jiangchong sa China eh. But parang everything's connected eh. Sir, that is part of our investigation. We have this facility. We share intelligence information with foreign jurisdictions. So we can look into that, sir. Yeah, at the proper time, Madam Chair, we would like to ask for an update on that investigation because this is just, for me, what we are seeing is a big, not only POGOs now, not only human trafficking, not only torture, but money laundering, large-scale money laundering.
coming from somewhere. Pwedeng drugs, pwedeng another scamming abroad. Mayor Alice, nasabi nyo kanina na ang father nyo nagbibigay ng puhunan sa inyo para magnegosyo kayo. And kanina narinig ko, minsan 500,000, 1 million, 2 million, at binigyan rin kayo ng puhunan para pumasok dito sa Baufulan. Tama? Your Honor, hindi po. Binigyan po niya ako ng pangpuhunan po, pangbili ko po ng lupa. Pero yung ginamit nyo sa Baufu? Umpisa po niyan, hindi na pala naman pong Baufu. Binili ko po yung property po ng installment. Tapos nung nabili ko na po yung property, that's the only time po na in-invite ko po yung mga Chinese po, yung mga investors po na mag-invest po doon sa lupa ko po. I'll get to that. Pero gusto ko lang makita kasi o maintindihan kung ano ang klaseng tulong binibigay ng father mo sa iyo sa pagnenegosyo o dito sa pagbibili ng lupa. Nagbigay ba siya para sa pagtakbo mo bilang mayor? Your Honor, yung tatay ko po tumulong din po nung tumakbo po Like ako. any father naman tumutulong, di ba? That's lahat ng mabubuting ama tumutulong talaga sa mga anak nila. Dahil tinitingnan ko, I'll flash it, no? Yung QJJ Farm, yung financial statements. Yung 2022, nalugi siya ng 900,000 pesos. In 2021, kumita siya 81,000 pesos. Yan. And then yung QJJ Embroidery, 700,000 pesos ang kinita nung 2023, and in 2022, 439 pesos. So kung ako tatanungin, hindi sa Pilipinas galing yung kita ninyo. In fact, wala kayong kinikita dito sa Pilipinas. At dahil sa dalas niya pumupunta sa China, tingin ko hindi pagkakaibigan lang eh. Meron din siyang negosyo sa China na kumikita na dinadala dito yung pera. Kasi pag titignan natin, tinignan ko lahat eh. Inisip ko saan galing kaya yung pera na pag-invest. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.